Ito ang dalawang rookie ngayong season na nag-aagawan sa titulo ng Rookie of the Year. Number 1, Cooper Flagg. And now Cooper. One massive finish. Naging laman ng batikos noong mga unang laro si Flagg at maraming ikinumpara ang kanyang magiging karera sa first overall pick noong 2016 na si Ben Simmons. Ngunit ngayon ay siya na ang sentro ng usapan sa buong liga bilang pinakamalakas na candidate para sa NBA Rookie of the Year 2026. Bilang number 1 overall pick nga ay dala niya ang matinding pressure at matinding expectations. Ipinakita ni Flagg ang kanyang versatility pagdating sa opensa, kaya niyang umatake mula sa perimeter, umatake sa loob at umiskor kahit may contact. Dagdag pa dyan ay hindi rin ito makasarili sa bola. Madalas siyang gumawa ng tamang pasa sa tamang oras, dahilan para mas maging fluid ang opensa ng Dallas. Kahit hindi siya palaging top scorer ng team ay consistent ang kanyang contribution sa halos lahat ng aspeto ng laro. Ngayong season nga ay nag-average ito ng 18.8 points, 6.2 rebounds and 4.2 assists. Dagdag pa natin dyan ang kanyang 1.3 steals per game. Hindi lang sa opensa dahil pati sa depensa ay maaasahan itong si Flagg. Marunong siyang magbasa ng galaw ng kalaban, mabilis ang kanyang footwork at handa siyang magbigay ng effort sa bawat possession. Kaya madalas siya ang nagiging dahilan kung bakit nahihirapan ang mga kalaban sa fast breaks. Kaya naman wala nang duda kung bakit siya ang nasa top 1 sa listahan ng Rookie of the Year 2026. Kung magpapatuloy ang ganitong consistency at mananatiling healthy, si Cooper Flagg ang may pinakamalinaw na daan patungo sa Rookie of the Year award. Tignan na lang natin kung makayanan kaya ng pangalawang player na malampasan si Cooper Flagg. Number 2, Konkonipol. Hornets the lead in the ball. Knipple first, NBA second. Miller. Head up, ball to left hand, covering right there, sets a little screen. Kung may isang player na kayang kunin sa kamay ni Cooper Flagg ang Rookie of the Year, wala nang iba kundi si Kon ng Charlotte Hornets. Kilala ito ngayon bilang isa sa pinakamahusay na shooter sa kanyang draft class at mula pa lang sa unang linggo ng season ay pinatunayan niya na kung bakit. Ang pinaka-naiibang ugali ni Kon ay ang kanyang confidence sa opensa. Hindi siya nagdadalawang isip tumira, lalo na sa tres kahit pa may depensa. May natural shooting touch ito at mahusay din ang kanyang off-ball movement, kaya palagi siyang nakakahanap ng space sa 3-point line. Ngayong season naman ay nag-average ito ng 19 points, 5.3 rebounds and 3.5 assists per game. Dahil sa threat ng kanyang tira mula sa labas, ay napipilitan ng depensa ng kalaban na tutukan siya, na nagbubukas naman ng driving lanes at passing opportunities para sa kanyang mga teammates. Sa ganitong paraan ay hindi lang may tuturing si Kon na isang scorer, kundi isa ring mahalagang bahagi ng spacing ng buong opensa ng Hornets. Kapag hindi pumapasok ang kanyang mga tira ay marunong siyang mag-adjust sa daloy ng laro at humanap ng ibang paraan para makatulong. Active ito sa pagkuha ng rebounds, handang mag-set ng screens at gumawa ng simple pero tamang plays para manatiling effective. Ipinakita niya ang kanyang basketball IQ at pagiging team-oriented. Isang mahalagang katangian nga para sa isang rookie na gustong manatiling relevant at consistent buong season. Ito rin ang dahilan kung bakit siya ang itinuturing na mahigpit na kalaban ni Cooper Flagg sa Rookie of the Year. Pero ano nga ba sa tingin nyo? Sino sa dalawang ito ang makakakuha ng Rookie of the Year award? I-komento nyo lamang ang inyong opinion sa baba at babasahin natin yan.